Nais ko pong basahin sa aklat po ng mga awit, Psalm 103 verse 3, yung ating teksto, na nagsasabi po dito sa verse 3, Who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy disease. Dito po ay makita po natin, noon po ay yung first na ministry ng ating Panginoon ay tinalakay po ni Attorney Ron, Jesus, our Savior. Last Sunday po ay tinalakay din po yung Jesus, the baptizer of the Holy Spirit. Jesus as the baptizer of the Holy Spirit. Ngayong umaga ay napakagandang makita at masariwa natin na si Jesus po ay ang ating manggagamot. Amen? Mayroon po bang dapat gamutin? Kung tayo po ay tumingin sa kaliwa at kanan, sa lahat po ng mga bansa, sa lahat ng mga probinsya, maging sa lahat ng mga munisipyo, walang ibang tanging pinakamalaki ang ibinibigay na pundo dito para pagpapalago po ng health department. Kag-ato, bansa ay nag-expand po sa kanilang mga hospital. Napakaraming mga itinatayong malalaking hospital. Maging mga yung rural health unit, pinapalaki. Maging ang mga hospital sa bawat probinsya ay pinapalaki. Bakit? Dahil marami po ang nagkakasakit. Ang mga Kristiyano po ay nagkasakit man ay hina si Jesus na nagpapagaling. Amen? Pero ngayong umaga, I invite your attention to the fact that Jesus, our healer, who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy disease. The Bible plainly reveals that God heals the sick. His Son Jesus heals the sick. Amen? Ang Panginoong Jesucristo ay patuloy na nagpapagaling. Sick and infirm bodies can powerfully touched by Jesus. Amen? The gospel are filled with instances of Jesus healing the sick. Makikita po natin, marami talaga, maraming mga pagkakataong na itala sa Bible, pinagaling ng ating Panginoon. At napakagandang maraman din po natin, and He's the same, He was in Hebrews 13:8. Hallelujah, amen? Kung nagpagaling siya noon, magpapagaling siya. At magpapagaling pa sa hinaharap dahil Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Jesus still heals. Count it on. Look to Him and receive your healing. Habang ako po ay nag-prepare dito, dahil kailangan makita po natin na yung katotohanan na dapat maranasan ng bawat mananampalataya, dapat maranasan ng bawat mga tao, yung talagang kagalingan. Yung kagalingan, dahilan sa, ang iba po ay nagsasabing, to see is to believe. Pero marahil hindi na natin matunghayan yung mga ganitong sitwasyon at matunghayan man natin, ito ay pagpapala ng ating Panginoon. Pero the same is Jesus heals. Hallelujah. In Matthew chapter 4 verse 23, dito po ay nagsabing Jesus went through Galilee, teaching in the synagogue, preaching the good news of the kingdom. At saka sa huling parala ay nagsabing, healing every disease and sickness of the people. Hindi kinakaligtaan ng Panginoon yung pangangailangan po ng ating mga katawan, pangangailangan ng ating mga sarili. Kung kaya nga't sa pangangaral ng ating Panginoon, siya ay nagsabi na pinapagaling niya ang bawat mga karamdaman, bawat mga kahirapan ay kanyang binibigyan. Alala ko po yung inawit ng mga kabataan, kay Jesus lamang matatagpuan ang kalunasan. Amen? We serve a healing Savior, Jesus Christ. Jesus can heal today. Amen? Today, ako lamang po ay bumabasa. Binasa ko lamang po ang salita ng Paniwalaan po natin, His heart
of compassion is for the people. Kasama po tayo, yung pagiging compassion ng Panginoon ay, yung compassion, yung mapagkalingang puso ng Panginoon ay para sa tao at kasama po tayo dito. The healing power of Jesus is available today. Hindi ko po sinasabing kung sino yung tatayo dito, ang siyang magpapagaling sa inyong mga karamdaman. I myself, ay wala akong maipagmamalaking. Ako ay magpapagaling sa inyo. Sabi dito sa banal na kasulatan, si Jesus ang magpapagaling sa bawat isa sa atin. Amen? Receive the healing. Binabasa ko lamang po at sinasalita ito. Pero ang tanging alam ko na magpapagaling sa bawat isa sa inyo, kung mayroon kayong mga karamdaman, mismo ang ating Panginoon. Yun ang kapital ko ngayong umagang sabihin sa inyo, si Jesus ang ating dakilang manggagamot. The healing power of Jesus is available today. Naalala ko po ang Matthew chapter 8, verse 16 to 17. Dito po ay patungkol po sa propesya po ni Isaiah. It takes 7 century. Century ay 100, no? Bali, 700 years before the New Testament era, hinula ni Isaiah. He took up our infirmities and carried our diseases. At ngayon, ito po ay ginagawa ng Panginoon at patuloy pang gagawin. Jesus would take our infirmities. Jesus would carry our disease. Jesus would heal the sick to fulfill Isaiah prophecy. Amen? Kung ito ay hinula 700 years bago po ang bagong tipan, yung pagbalik ng ating Panginoon ay parang karugay kag nagsiling. Matagal na po yung nagsabing darating ang Panginoon, wala pa rin. Pero nais kong sabihin sa bawat isa, yung healing power ng Panginoon ay ginawa noon, gagawin ngayon ng Panginoon. Don't limit salvation to sin only. Jesus, our Savior, is also Jesus, our healer. Amen! Jesus, our healer. Ang International Church of the Foursquare Gospel po, at magkakaroon po ng 75th anniversary po ang Church of the Foursquare Gospel. Naniniwala po that we believe that divine healing is power of Jesus Christ to heal the sick and afflicted in answer to believing prayer. Kaya doon sa fourfold ministry ng ating Panginoon, pinakita po yung mga symbols bilang tagapagligtas, bilang tagapagbautismo ng Banal na Espiritu, at bilang dakilang manggagamot, at yung isa ay soon coming King. Sa Isaiah chapter 53, verse 4 to 6, sabi po dito, but He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and by His stripes we are healed. And by His stripes we are healed. Yung divine healing is the third aspect of Christ's ministry. Kaya nais kong sabihin sa bawat isa, yung mga sitwasyong naranasan po natin ay napakahirap na malaman po natin dahil once na tayo po ay nakakilala sa ating Panginoon, habang tayo po ay nagkakasakit, marami na tayo, marami ikag-ato ing pangbilin hadto kung ano katong mga klaseng mga impapagtuan nato during tayo po ay nagkakasakit. Ang focus lamang po natin mismo ay ang Panginoon. Once na tayo ay nagkasakit, ang focus po natin ay ang Panginoon. Ito po yung pinaka-importante. Divine healing is the third aspect of Christ's ministry. Una, the human body is included in Christ's redemption. Romans 8:23. Ma-celebrate try kita Holy Week. Doon lamang nalalaman natin
na tayo po ay tinubos ng ating Panginoon. Pero, since yung ating topic po ay pagiging manggagamot ng Panginoon, the human body is included in Christ's redemption. Nung ang Panginoon ay napako doon sa krus ng Kalbaryo, hindi lamang tayo po niligtas, tayo ay tinubos sa ating mga kasalanan para tayo ay maging kanyang anak, kundi maging yung katawan po natin ay tinubos. Kung kaya po nating masabi, pwede akong magsiling sa Ginoo, Lord, thank you, I am healed, and by your stripe, I am healed. Kaya, hindi lamang po, every time na tayo nagkakasakit, sabihin po natin na maging ang ating human body is included in Christ's redemption. Hindi lamang during Holy Week, parang tayo iniisip, kundi every time nakaranas tayo ng sipon, Lord, thank you. Ang sakit ng sipon na ito ay kasama doon sa tinubos nyo doon sa krus ng Kalbaryo. Yung mga latay nyo ay nagsilbing isang, halimbawa, nagsilbing isang pagpapala para sa akin dahil bawat lata ay nagsisimbola ng isang, pwede nating malaman kung anong sakit ito. Another is, our body is the temple of the Holy Spirit to glorify God in our bodies. Marahil may mga pagkakataon po na pag binasa tayong mga books patungkol doon sa mga extreme faith nila, may nagsasabing pag ikaw ay may karamdaman, may kasalanan. Pero naalala po natin yung isang katotohanan patungkol kay Job. Si Job po ay parang lahat ng mga pwedeng maging rason na siya po ay manlumo, kanya pong naranasan. Habang naroon sa bahay si Job, dumating yung kanyang mga tauhan at nagsabi, Amang Job, habang kami ay naroon sa lupain, lahat ng mga hayop, lahat ng mga alaga po natin ay pawang nangamatay. Hindi pa natatapos yung mga mga alipin ni Job, dumating uli yung isa na alipin niya, Amang Job, nais kong ibalita sa inyo, yung mga anak niyo ay nangamatay. Parang walang rason, isang rason lang ay pwede tayong manlumo. Pwede tayong mag-isip na, Panginoon, bakit? Sa sipon lang, parang inisip, bakit, Panginoon, 2 araw na ito, 2 linggo nang sumasakit ang aking tiyan. Bakit wala, Panginoong kagalingan? Habang nagkakaroon, muling naranasan ni Job yung hindi ordinaryong sakit. Sabi sa banal na kasulatan, mula sa ulo hanggang sa talampakan ay mayroong mga hindi mapaliwanag kung anong mga sakit. Pag imo ing siling kag mga iba, siling ninra ay ing hubagan. Baga. Pero sabi po doon ay lahat ang the last thing na nakita dito. Na inaasahan ni Job na maging ang kanyang asawa ay magsasabing, Pa, Job, Daddy, o ano ang klaseng ang tawag niya? Manampalataya tayo at saka tayo ay manalangin. Wala na yung lahat ng ating mga ari-arian, yung lahat ng ating mga anak ay wala na. Ikaw ngayon ay nariyan sa sitwasyong parang hindi maintindihan. Wala. Kahit yung mga kaibigan ni Job ay hindi nakitaan ng pagsuporta doon sa sitwasyong kinaroonan ni Job. Ang sabi ng kanyang asawa, sumpain mo na ang iyong Diyos at ikaw ay magpakamatay. Bukor oratsar kag ato mga asawa, no, UFM. Minsan ay pag may masakit, nahanap kina itkol fever, ag nabutangan ramiski, katwa ay pang anak kong minsan, ay pwede lang ibutang sa mga tatay. Pero yon masakit para kay Job. Pero, tiningnan po ni Job na isang, sabi ni Job, hubad akong lumabas sa sanglibutan ito, hubad din akong babalik sa Panginoon.
Hindi nagkasala si Job sa sitwasyon na yon. Pero nais kong sabihin sa bawat isa, iba't ibang mga karanasan mayroon po tayo pag pinag-usapan po natin ay kagalingan. Kayang pagalingin po tayo ng ating Panginoon. Amen? Our body is the temple of the Holy Spirit. So, to glorify God in our bodies. Yung ating sarili, yung ating katawan is a temple of the Holy Spirit. Dapat mag-glorify siya. Base po sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Another aspect ng Christ ministry ng Panginoon ay makita po sa Romans chapter 12 verse 1. Sabi dito, we are to present our bodies as a living sacrifice to God's will. Hindi lamang po kasama po yung ating katawan sa Christ redemption. Hindi lamang ang body po natin na pinangangalagaan ng Panginoon dahil ito ay templo ng banal na Espiritu. Pero pwede rin itong magamit para as a living sacrifice. Kung ano yung mga sinasakripisyo natin sa Panginoon, sa Old Testament, walang bahid ng anong klaseng mga kapansanan yung inaalay natin. Ganon din sabi dito sa banal na kasulatan, we are to present our bodies as a living sacrifice to God's will. Iingatan ito ng Panginoon. Amen? May mga karamdaman, mayroong mga kapighatian. Ipapreserve ito ng Panginoon at pagagalingin dahil ito po ay living sacrifice to God's will. Pangalawa po, the origin of sickness. Marahil magsasabing, Pastor, harin talaga gighalin kina. Asing inga kami, mana baga kalina ko, ugmana kali. Sa ako mga linahi. Sabi sa banal na kasulatan sa Romans chapter 5 verse 12, even death is the result of sin. Sickness is the result of sin coming into the world. If there had been no sin in the world, there would have been no sickness and death. Mga kapatid ko sa Panginoon, hindi literally na ako sisilingasing senro. Dahil kayo po ay mayroong mga kanya-kanyang karamdaman ay kayo ay nagkasala. Pinapakita lamang na ang origin talaga ng mga sickness, origin talaga ng mga sakit, lahat ng mga bagay na hindi mabuti is, ang origin dito is because of the sin ng ating forefathers, si Eva at saka si Adan. Kung hindi nagkasala, marahil tayo po ay walang karamdaman. Marahil tayo ay hindi tayo lipos ng iba't ibang kapighatian. Pero salamat sa Panginoon sa bawat mga anak ng Panginoon. Kagaya ng nasabi, patuloy kong binabalik-balikan, our human body is included in Christ's redemption. Palakpakan nato ang Panginoon. Another thing na nakita, sickness and death may also be traced in the influence and power of Satan. Kagaya ng nasabi ko nga kanina, yung kay Job. Yung ating mga sickness, maging ang kamatayan, kung iti-trace ito ay influence at kapangyarihan ng kaaway. Kaya the first thing na dapat po natin gawin is, pag tayo po ay mayroong mga karamdaman, hindi po natin sinasabing, Pastor, emergency. Kailangan ang first aid doon. Pwede natin gawin yon dahil pinaka-importante yon. Pero the first thing sigurong dapat po natin gawin is consult God. I-pray natin. Naalala ko nung the other day, part ng karanasan ko, pauwi po ako at 3 o'clock in the afternoon. Mayroon pong tumatakbo na babae, hawak-hawak po yung bata, nakahubad. Sabi niya ay, pakidala sa hospital. Then dinala ko sa hospital, pero yung bata talaga nakahubad, mga 1-year-old. Wala. Ay parang medyo doon sa aking likuran, pinapakaramdaman ko rin yung nanay, parang wala na talaga. Dahil ang cause pala dito ay yung umaga nagkasakit, bang init. Then mga 2 o'clock nag-init uli.
parang nagkonvulsyon. Pero in my spirit, kahit ako ay nag-drive ng motor, nanalangin din ako, Panginoon, bigyan mo ng kagalingan ang batang ito dito. Kasi binaba lang doon sa driver seat, parang binaba lang doon yung bata habang hawak-hawakan nung nanay. Pagdating po namin doon sa ospital, nilagay kaagad sa stretcher, wala pa rin. Pero alam niyo yung doktor, alam nila kung saan niyang hawakan. Dumating doon sa puntong parang umiyak yung bata. Akala ko talaga ay DOA na yung bata pagdating sa ospital. Pero ganun pa man, kung minsan ay nagagawa ng kaaway para tayo ay sirain. Pero mas mabuting tayong mga manampalatay alam natin kung papaano po natin i-handle itong mga sitwasyong ito. The origin of sickness, marahil ito po ay resulta ng kasalanan. Pangalawa, pwede itong i-trace as influenced by Satan para tayo po ay magkakaroon ng sakit. Number 3 po is condition for divine healing. There are 2 conditions necessary for the reception of healing. Ito po yung teaching mula sa ating organization sa Church of the Pure Gospel in the Philippines. The condition for divine healing. Una, we must ask. It does not appear that Jesus ever healed anyone without being asked to do so. Ang condition po, para malaman natin na tayo po ay pwedeng gumaling, hingin po natin. Amen? Parang kahirap din na pumasok ang Panginoon na wala tayong kaalam-alam. In some instances, pwedeng mangyari yon na wala tayong kaalam-alam pero nag-intervene ang Panginoon para tayo ay pagalingin. Pero isa sa mga condition for divine healing is, we must ask. Hingin po natin sa Panginoon. Maging po yung sina Lazaro, yung idinaan doon sa bubungan, lahat po sila, makita po natin yung content ng kanilang mga kasaysayan po dito ay, sila ay nagsumikap para hanapin ang Panginoon para humingi ng tulong o kagalingan. Kaya, hayaan po natin, may mga teksto po na ibinigay dito, hingin po natin sa Panginoon. Amen? Anumang mga kahilingan po tayo, pinaka-importante, hilingin natin sa Panginoon. Hindi po masama ang Panginoon. Mabuting Diyos po siya. Na sa oras na tayo po ay humingi sa Panginoon, hindi po tayo itataboy. Kung kailangan natin yung kagalingan para sa ating tiyan, hingin po natin sa Panginoon. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, mas nararamdaman mo yung sakit na nararamdaman ko. Kung gaano kasakit ito, pwede ba, Panginoon, hinihingi ko ang kagalingan mo? Napakasimpleng mga pananalita. Ang tinitingan lang dito na kondisyonis is, hingin po natin sa Panginoon. Amen? Another is, when we ask, we must ask in faith, believing that He will answer our prayer. Pag kita ay naghagar, hagaro nato nakingga it pagsalig, na kaya it Panginoon. Hindi lamang po siya capable, kundi makapangyarihan po ang Panginoon. Napakagandang pagnilay-nilayan po natin. Dahil hindi lamang po ito pinapag-aralan dahil naganap noon, ngayong umaga kayang maganap sa buhay po natin. Kung ang mga kondisyon na ito ay pwede po nating gawin. Sabi dito, gawin po natin ang mayroong pananampalataya. Manampalataya po tayo na kahit yung cancer ay kayang pagalingin ng Panginoon. Hindi ko sinasabing kaya ni Pastor Nicky, kaya ito ng Panginoon. Amen?
Pinapaabot ko lang sa inyo dahil sabi sa banal na kasulatan, kaya ng ating Panginoon. May kapasidad ang Panginoon, mayroong abilidad ang Panginoon, mayroong kapangyarihan ng Panginoon na pagalingin ang lahat ng ating mga karamdaman. And last, how to pray for divine healing from James chapter 5 verse 13 to 18. Una, we are to lay our hands on the sick. Marahil siguro ito ay ginagawa once na organisado po tayo. O kahit hindi po organisado, marahil sa sambahayan mayroong sakit yung iyong anak. Ang tatay o ang nanay kaya pong ipatong ang kanilang mga kamay doon sa parte ng kanyang karamdaman at sila ay gagaling. Bakit? Dahil ito po ang sinabi ng Panginoon. We are to lay our hands on the sick at magkakaroon po, base po sa Matthew chapter 16 verse 18. Letter B, we are to call for the elders whose prayer life is marked with answer from God and be anointed with oil in the name of the Lord. Second, how to pray for divine healing. Call the elders of the church. Tawagin mo si pastor, tawagin mo yung mga elder ng iglesia para ikaw ay ipanalangin. Pastor, medyo kailangan ko na wala nang oras para matawag pa sila. Responsibilidad po natin bilang mga anak ng Panginoon dahil matapos na tayo po yung tabing ay nasira, mayroon na tayong kapangyarihan, karapatang pumunta sa luklukan ng Panginoon. Wala nang oras para tawagin si pastor, wala nang oras para tawagin ang ating mga elders. Ikaw mismo, kayang igarantiya ng Panginoon, pwede kang pagalingin. As long na yung kondisyon ay atin pong nagawa, humingi po tayo sa Panginoon. Hingin po natin ito ng mayroong pananampalataya at ito ay magaganap. Letter C, we are to pray for one another, confessing sins to each other so that we may be healed. Yung mga binanggit ko dito ay parang as a group. May mga grupo kayo, mananalangin kayo for healing touch para sa isang kapatid. Pero doon sa grupong ito, uya gigbubugnuhan si brother ag si sister. Pwedeng maging hindrance kali. Pwedeng maging sagabal ito. Kaya sabi dito, we are letter B, letter C, we are to pray for another, confessing sins to each other so that we may be healed. Hindi lamang po ma-heal yung ating karamdaman, maging yung ating relationship doon sa ating kapwa ay kayang pagalingin. Amen? Ito po yung mga kung paano po tayong manalangin. And last, the Lord has promised that if we personally ask anything according to His will, He will do it. Mga kapatid ko sa Panginoon ngayong umaga, napakasimple itong tinuran po, pero makapangyarihang salita ng Panginoon. Kagaya ng nasabi ko kanina, yung pinapag-aralan po natin ay hindi yung mga nakaraan. Ang pinapag-aralan natin ay kung ano ang magagawa ng Panginoon ngayong umaga. Amen? Dahil sabi po sa banal na kasulatan, sabi po doon, and He is the same. He was then, Hebrews 13 verse 8, Jesus still heals. Hanggang sa ngayon, kayang magpagaling ang Panginoon. Marahil hindi ako, pwede kong i-guide kayo, i-lead kayo sa isang panalangin at kayo mismo ay pwedeng gumaling. Marahil wala dito yung may sakit, naroon po sa inyong mga tahanan. Ikaw ang magiging susi para ideklara mo ngayong umaga dahil alam mo ang mga kondisyones. Alam mo kung paano tayong manalangin. Kayang gumaling ang ating mahal sa buhay
na naroon sa ating mga tahanan. Marahil noon ay parang iniisip natin, Panginoon, asing uyara ako na ados sa ako sakit. Pero yung isang condition baka hindi mo ginagawa. Siling hadto ay, we must ask. Subukan po nating humingi sa Panginoon. Dahil siya ay Diyos, hindi po siya bumibigo. Base po doon sa inawit kanina ng mga kabataan. Hindi bumibigo ang Panginoon. Siya ang ating kailangan. Amen? Kaya't ngayong umaga po, isang katotohanan na isa sa mga pinag-aaralan at tanggulan po ng ministeryo ng Panginoon na pinaniniwalaan po ng Church of the Foursquare Gospel, maging po ang international is, Jesus is our healer. Jesus, our healer.